Welcome po at magandang araw yan at Daddy Lou Vlogs, ang pagbabalik ni Daddy Lou Vlogs at pag-uusapan natin ngayon yung mga tanong nila na hindi natin nasasagot at alam kong hinihintay nyo na yung mga kasagutan at ito, nandito tayo ngayon para sagutin ang mga bagay-bagay na mga nais nyo malaman. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe po at para ma-update kayo sa ating mga kasunod na mga videos at marami pa tayong mga upcoming yan at nagbabalik nga tayo at medyo may time na tayo para sa ating welding. So welderhood, shoutout sa inyo lahat, ano po, sa inyo mga welding dyan, naghihintay. Age limit, pag-uusapan ng age limit, ano po. Ako po nang dumating dito sa Canada at nang ako'y nag-apply is i-reveal ko na po, 45 anyos po ako. So, yun po, 45 years old ako nung natanggap ako dito. Base po sa ating impormasyon at sa ating mga kaalaman na abot ng ating kaalaman bawat probinsya po ng Canada, meron po silang kanya-kanyang sa edad po kung ano ang mga requirements nila sa edad. So, yan po, malalaman niyo At tuloy lang po ang pag-a-apply. Huwag niyo muna mong isipin yung age limit na yan kasi pag nakita naman yung papel nyo, malalaman nyo naman sila kung ano ang... Kasi tinatanggap po ng agency yan kasi hindi pa nila alam kung anong probinsya yung babagsakan nyo. So, okay lang po yan, age limit. Yan talagang pagka sa inyo yan, okay? At pag nandito kayo sa loob ng Canada, ayon sa aking nasa experience ako, kaya nasabi kong walang age limit. Kasi po, ang mga kasamahan ko rito, na halos ayaw nang tanggapin ang pension nila kasi nga overage na sila. Tapos na sila maghulog sa pension. Sobrang tagal na nila nagtatrabaho. Talagang lampas na sila sa old pension nila. Lahat ng klase ng pension naabot na nila. At yung retirement age nila, sobra-sobra na po sila. Ayaw na nga pong tanggapin yung kanilang hinuhulog. Pero pumapasok pa rin po sila at wala pong magawa ang kumpanya dyan sa mga ganyang bagay. Kahit po yan ay uugod-ugod na. Marami po tayong kasama. Pero wala pong magawa ang labor natin dyan, yung mga rito ang kumpanya natin na talagang karapatan pa po nila yan. Karapatan natin na makapagtrabaho pa. So, importante po kasi dito ang tinitingnan na yung ating kalagayan, yung kabubuhay. Yan po, lagi sila nakabase sa mga ganyan. So, laging una po yan ang gobyerno ng Canada. Kaya nga po, maraming gustong manirahan dito. So, ayan po. At yun po pinakamaganda. At kung halimbawa, at hindi nyo, kasi may mga nagtatanong, para sa nagtatanong na iba to, sa mga plumber at kung ano-ano pang ibang skill nyo. Huwag nyo po intindihin yun. At kung saan po may maluwag na daan dito sa Canada, doon po tayo dumaan. Kagaya po ng halimbawa, nag-open yung mga pabrika. May mga pabrika po tayo. Marami po tayong mga kaibigan dito sa Canada na sa iba't ibang lugar na sila dumaan dyan sa pagpapabrika or sa pagkakatay ng baboy, mga ibang ganyan. Yan po, gawin po natin yan at dumaan po tayo sa mga training. So, ayan, sana po yung mga age limit na wala po yung ating agam-agam sa mga pag-iisip sa age limit kasi marami nagtatanong talaga At doon sa mga experience, importante po yung merong experience. Kasi po, diyan babasihan ng employer nyo, sa interview nyo, kung yung pag-ugali at experience nyo. Kasi meron kong mga katanungan dyan May tanong po sa mga bawat interview, Kung sa akin po, sa experience ko, as a welder, ang tanong po sa akin, yung mga sukat-sukat, kung may alam ka sa mga sukat. So, doon po maliliit na bagay na tanong, malalaman nila kaagad kung ikaw talagang bihasa o may nalalaman, po. So, konting research, kung medyo kulang tayo sa experience, kailangan lang po natin may mga handbook po dyan, may mga makakatulong po tayo. Tingin-tingin tayo ng mga handbook. Marami pong makukunan tayo ng impormasyon sa mga bagay na ganyan kahit na hindi pa kayo masyadong bihasa kung saang field, like sa welding kasi syempre baka masurpresa lang kasi baka masurpresa ka mamaya kasi ang gamit namin dito MIG. So kung stick welding ka, research ka ng about MIG, kasi yung mga parts ng MIG, yung mga dulo, yung mga tip, mga ganun, mga wiring speed, mga ganito. At pag-uusapan natin sa susunod dyan, ito naisip ko kasi mga sa susunod kong videos, ay pag-uusapan natin at bibigyan ko kayo ng guide para may idea kayo sa
pagtutune ano ng heat ng MIG para sa manipis na bakal at para sa makapal na bakal at para sa kapal ng beadings, ano, yung takbo niya, wire speed. So pag-uusapan natin yan sa susunod. So, abangan nyo, napakaganda to at may time na tayo sa inyo. At yan, maganda yan. At siniset up ko lang yung aking maliit na welding dyan. Kahit maliit yun, makukunan nyo na ng sample yun doon. At dito sa trabaho ko, pag may time ako at naka-break, kukunan ko ng konting shots yung settings din doon, ano? Mga settings natin para makita nyo yung wire speed tsaka kung ano-ano. Para may idea kayo, no, sa nipis ng bakal, sa klase ng bakal, heavy weld or ano. At yung sa drawing, yung mga pagbabasa ng drawing, yung mga nagtatanong sa akin kung talaga raw ba kailangan ng blueprint, marunong bumasa ng blueprint. Ano po, kailangan po marunong kang bumasa ng drawing. Kasi yung blueprint, dito rin po naka-base. Pero sa atin po yan, yung mga simpleng drawing lang naman yan eh. Try nyo po na pumunta sa Google, engineering drawings about sa welding. So yun, makakakuha kayo ng idea diyan kung paano at paano yung tinuturo yung mga symbols kasi importante yung mga symbols eh. At hindi ko na lang madidiscuss ngayon, pero sa mga susunod ano natin yan, ano, kukuha ko ng malaking blackboard para mapag-aralan natin yung mga symbols ng kasi yun lang naman importante eh. Ang drawing po kasi rito, pag lumabas sa engineering, meron na yan siyang nakalagay dyan kung anong amperes ang gagamitin mo, ano? Kung anong amperes ang gagamitin mo, kung anong wire speed ang gagamitin mo. And then, yung mga symbols na lang ang importante. Yung symbols ng, like halimbawa, round siya or kailangan siya ng stitches weld. So, pag-uusapan natin yan, ano? Kung paano bumasa ng mga stitch weld o ilang stitch ang kailangan niya kasi may mga sign dyan na 6-12 ganon or 3-12 may mga ganon yan, so kailangan masunod mo yung drawing. So yun lang po importante at yan ay darating at pag-uusapan natin, kaya abangan nyo yung mga susunod natin videos at yung buhay natin sa Canada. Susunod-sunod na po natin yan para na sa ganon na hindi kayo nabibitin. Pero habang kayo wala pang ginagawa, tuloy lang po yung pag-training or kung ano man kukunin nyo. Tuloy lang po experience nyo, mag-ano po kayo ng welding, mag-ano kayo dyan, at research din. Marami kayong matututunan. At explain ko na lang, kung may tanong kayo at hindi kayo maintindihan sa drawing, comment nyo lang below at mapapag-usapan natin at may tuturo ko sa inyo. Ano po? Si Daddy Lou po sa jig welder po ako, hindi po ako welder na sa production welder, ano po? Katulad ng ibang mga pipe welder dyan or kung saan welding. Ano. Jig welding po si Daddy Lou, means nasa engineering po ako nagtatrabaho. Ang katrabaho ko po ay sa engineer na gumagawa ng mga prototypes. Ako po yung gumagawa ng jig. So, malaki po pagkakaiba nun, ano, yung production welding or mga pipe welding or sa labas nagwe-welding. Nasa engineering po ako, department, sa engineering department. Kami po yung gumagawa ng hindi pa lumalabas na produkto. Kaya malaki po ang pagkakaiba. Nasa precision po kami. Precision na mga drawing at sukat. So, andun po yun. Andun po si Daddy Lou, ano. Kaya marami kayong matututunan sa akin at ito binabahagi ko nga sa inyo. Hindi po tayo basta welder, ano. Tayo po ay R&D jig welder, fixtures welder, ano. Nasa R&D technician po tayo, nasa engineering office, ano po. Hindi po tayo kasama ng main plant or production staff or sa manpower nila. Hindi po, ano, nasa ano po tayo. Nandun po tayo sa pinakang puso. Yung bago pa gumawa, ina-invento pa lang yung machine, kami na po ang kasama dyan sa ganyan. Kasama po kami sa pag-iimbento at pag-a-adjust ng kung ano-ano. So nandun po, bago pa lang ini-start kung ilang bang stitch ang dapat ilagay sa ganito. So nandun po yan, nandun po kami. Kami pa po yung gumagawa nun. Bago pa mapupunta sa production, sa kanyang mababasa yung final na drawing. So ayan po At yung mga English natin sa susunod, ano, yung English natin na pag-uusapan natin yan at ang ating mga natapos pag-aaral. So isasama na natin lahat yan kung importante ba. Basta ang mahalaga po, ano, makarating kayo rito. Kasi kung madala nyo yung mga anak nyo rito, 16 years old pa lang, makakapagmaneho na yan o makapag-aaral na sila dyan sa mga welding. Kasi ang welding school po rito, open na po kaagad dyan sa kanila. So pwede na po sila kaagad mag-OJT sa mga ano rito company at yan po talagang ano ng gobyerno yan, so hindi sila pwedeng tumanggi dyan. Dadalhin lang nila yung certificate nila sa school
Magkakaroon na sila ng hours dyan, pagkatrabaho na sila dyan at kumikita na rin. So, yung, sa mga anak nyo yan, ano, sa mga anak nyo na pwede nyo kung gusto sumunod sa yakap. Okay po, sana nasagot ko na lahat ng katanungan nyo. Ano, doon sa ibang hindi skilled na, hindi linya ng welding. Again po, kung saan po maluwag at update natin kung ano po ang pwede, kung saan pwede kayo na pwedeng pasukan. Sabi ko nga po, try natin ang ating luck, ating swerte kung saan po tayo. No? Sa kanya na ipagpatuloy dito ang welding adventure nyo. Yan, ang welding nyo po. So, okay po. Salamat pong muli sa inyo lahat at magandang araw. At huwag niyo pong kalimutan na hit niyo yung notification bell na sa ganon ma-update po kayo. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po natin yung channel natin at marami po tayong tututunan dito sa channel natin at yan po, tuloy-tuloy na po tayo. At maraming salamat sa inyo at eto, Boy Canada. At may nalimutan pala. Huwag na po niyong kalilimutan na i-share itong video na ito sa iba pang mga kaibigan nyo. At doon po sa mga ibang, kahit ano basta i-share nyo po. Para na sa ganun, makatulong pa tayo sa mga hindi natin naaabot at mga kaibigan natin o kaibigan nyo. Ano po, na gustong nagnanais. Para mabuksan yung swerte sa buhay nila. Baka mamaya kulang lang sa ganun at ma-explore. Kagaya ni Daddy Lou ano po, hindi ko po inaasa makarating dito. Kaya, baka po ito yung swerte kasi akala ko Australia po ako almost tapos na ako sa Australia sana pabiyahin na ako dun tapos na ako sa lahat ng trade test so dito po sa Canada mas maganda, maluwag, walang trade test aside, hindi kagaya na Australia may trade test doon, naka-video kayo doon pag nagti-trade test kayo, talagang actual po yun employer, direkta ka agad so mabigat po may x-ray doon, tatlong trade test doon hanggang x-ray, so dito sa Canada po employer lang yung interview sa inyo. Kaya, ayan po, huwag niyong kalimutang i-share ang video na to para na sa ganun yung iba na baka sakali, baka yun ito yung swerte nila, para makatulong tayo at maginhawa ang buhay ng bawat isa. Salamat, mabuhay kayo Pilipino, lahat ng welder, mabuhay lahat ng welder sa Pilipinas, lahat ng skilled po.